Nakatingin lamang si Anika kay Adam habang may kausap ito sa cellphone. Nakakunot ang noo ng kanyang asawa dahil sa kausap siguro. Meron na lamang kaming 1 week and 3 days. Are you okay? Tanong ko dito. Matapos ito makipag-usap. Nothing. I'm just pissed off. Sabi nito. Saka ako iniwan. Matapos ang nangyari kahapon, na makita ko yung lalaking nagangalang Daniel, di na ako pinapalabas si Adam nang di siya kasama para bang may mangyayaring masama sa akin. Kapag hindi siya kasama, nakausap ko na din ang magulang ko. At ayun, nangihingi ng pasalubong. Pag-uwi ko daw, natigilan naman ako na tumunog ng cellphone ni Adam na nakapatong sa table. Kinuha ko naman iyon at nakita ko ang caller, si Miranda. Babe, umuwi ka na dito. I need you. Iwan mo na dyan ang asawa mo. Wala namang kwentahan eh. Ako ang mahal mo, diba? Umuwi ka na. I missed you so much. Ang malandi niyang kababata. Masaya kami ni Adam dito. Kaya wag na wag mo sisirain ang moment namin. Wag ka na makisawsaw sa amin, Miranda. Bakit hindi mo na lamang ito ng iyong atensyon sa fiancé mo? Wag mo nukuhin si Ashton. Dahil kung ako si Ashton, hindi na-deserve ang kagaya mong makating babae. Di ko alam kung bakit. Pagdating sa babaeng ito, lumalabas ang tapang ko. Oh, the wife. Hi, Anika. Pakasaya ka lang ha. Kasi pag umuwi na kayo dito, akin na ulit si Adam. Mas mahal niya ako. Kaya kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng iba. Maarte nitong sabi. Kasal kami. Nakikisawsaw ka lang. Asawa ako. Pampalipas oras ka lang. Kapag malandi, mananatiling malandi. Kahit pa saan mo tingnan, mas may karapatan ako dahil asawa ako. Wala akong pake. Kung ikaw ang mas mahal niya, pero sa akin siya kasal. Kaya mas may karapatan ako. Sabi ko, saka pinatay ang linya. Huminga ako ng malalim. Nag-vibrate na naman ang cellphone ni Adam. Akala ko si Miranda iyon, pero hindi. Binuksan ko naman ang message na iyon. Bago ko mabasa, may mabulot na sa cellphone. Kaya paglingon ko, si Adam pala iyon. Bakit mo pinapakailaman ng cellphone ko? Napalunok naman ako dahil sa takot. Bala ko sanang ibalik sa'yo, kaso may nag-text. Babasahin ko sana. Kaso kinuha mo naman. Paliwanag ko. Alright, kakain na tayo. Tumango naman ako at nakahinga ng maluwag. Inis namang itinapon ni Miranda ang cellphone. Kainis ang babaeng iyon. Kung pwede lang napatayin ng babaeng iyon, nagawa ko na. Kaso, natipuhan siya ng tito ko. Nakatanggap ako ng text sa aking tito na magagalawin ng babaeng iyon at siya na daw ang bahala doon. Ang trabaho ko ay ang mapalapit kay Adam. Anong ginagawa mo dito? Bigla na lamang pumasok ang lalaking ito. I need you, sabi nito. Saka walang sabi-sabing naghubad sa harapan ko. I'll pay you 500,000. Just what I want. Kailangan ko ng pera, kaya wala akong nagawa. Wala naman ako may pagmamalaki sa iba. Wala nang puri ko, matagal na. Pasalamat ako, dahil mayaman ang fiancé ko. Oo, si Ashton. Isa sa kababata ko. Magkababata kami ni na Adam, Anika, ako, at si Ashton. Nagbago lang ang lahat na mawala ang papa ko, habang ang nanay ko naman ay may sakit. Kaya nung 18 ako, binenta ko ang sarili ko para magkaroon ng pera para sa pagpapagamot ng nanay ko. Oo, hindi ako lumaking mayaman. Mahirap lang ako. Pero nung makilala ko si Ashton at hayain ako nito magpakasal, hindi na ako tumanggi. Dahil malaki makukuha ko dito. Alam ko mali ang ginagawa ko, pero wala na akong choice. Kailangan kong gawin ito para sa nanay ko na hanggang ngayon ay nasa hospital pa rin. Malapit nang umuwi si Ashton, galing Canada. Lagi ito nagme-message sa akin na tumatawag. Walang araw na hindi ako nagsasabihan na mahal kita. Mag-iingat ka dyan. At sinungalingan din na may trabaho ako. Dahil ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho ay ang kumpanya ng tito ko. Pinalabas lamang na sa akin
para hindi maghinala sa Ashton. Maski pa si Adam, lalo na sa pag-invest ko sa kumpanya nito. Lalo na ang pagpunta ko sa New York para sa mga business meeting. Hindi yun business, kundi sinundan ko lamang si Adam. Dahil iyon ang sabi ng aking tito. Lahat ay plano, at ako ay naiipit sa planong ito. Pero hindi ako pwedeng umayaw sa gawain na ito. Malaki na itulong sa akin ng tito ko, kaya tinanggap ko ang kanyang alok para landiin si Adam. Hindi ko alam kung bakit. Galit ang aking tito sa pamilya ni Adam. Kaya niya pinapagawa ang lahat ng ito. Hindi mahirap paamuin si Adam dahil may gusto ito sa kanya. Bata pa lang sila. Ang akala ko noon, ang gusto nito ay si Anika dahil maganda ito. Pero iniiwasan niya magustuhan si Anika. Kaya sa kanya ito nagkagusto. Hindi ko naman talaga gusto si Adam. Talagang nasa plano lang. May nangyari na sa amin ni Adam. At oo, sa kanilang bahay. Kung saan andun din si Anika. Plano din iyon. That was so good. Kaya hindi ako magsasawa sa'yo. Kahit laspag ka na. Sambit ito. Habang kinukumutan ako. Don't worry. Ipapasok ko sa bank account mo ang pera. See you when I want to see you. Sabi nito. Saka lumabas ng kwarto. This is life. Magising ka sa katotohanan ng pinasok ko ang ganitong buhay. Tumunog ang cellphone. Kaya kinuha ko iyon. Tito, pumunta ka dito. May papagawa ko sa'yo. Nakaready ng private plane na sasakyan mo. Okay, Tito. Pero paano ang mama ko? Don't worry. May nagbabantay sa mama mo. Basta gawin mo ang trabaho mo. Masusunod po, Tito. Saka nawala ang linya. Ano naman kaya ang gagawin ko? Nanonood ng movies na Anika at Adam habang nakahiga ito sa kanyang hita. Hindi ako sanay na ganito siya. Nasanay ako na lagi niya akong sinisigawan, sinasaktan. Pero mas maigi na yung ganito kami. Susulitin ko na lamang ang araw namin. Tapos na agad, ungot ko. Tapos kasi pinapanood kong horror movie. Buti na lang, mahilig ding manood ng horror si Adam. Natigilan naman ako nang tumunog ang cellphone nito. Yes, Dad. I'm fine. I know. I will let him trust me. Kahit mahina ang boses ni Adam, rinig ko ang kanyang sinasabi. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Sa taas lang ako, sabi nito. Saka umalis sa pagkakahiga sa hita ko. Tinignan ko ang kanyang paglayo. Kausap pa rin ang kanyang daddy. Dahil tapos na ang pinapanood ko, pumunta na lamang ako sa kusina para kumuha ng pagkain. Nagugutom na kasi ako. Seryoso ang mukha ni Adam habang nakikipag-usap sa ama nito. Take good care of your wife. Hindi natin alam. Baka madamay siya dito dahil asawa ka niya. I will not let him touch my wife, Dad. Kahit hindi mo hayaan. Hindi kilala ng asawa mo si Daniel. This is it. Kaya ayoko nalalapit sa akin si Anika. Alam ko madadamay siya sa gulong meron sa pamilya namin. Hanggat wala silang ginagawa, hindi ako kikilos, Dad. And I know, nasa tabi ko kayo kapag kailangan ko ng tulong. Of course, you're my son. Nagkita na kayo ni Daniel. Iya, kahapon. Hindi ko inaasahan. Napupunta ang lalaking iyon dito. And worst, ay si Anika pa ang nakausap nito. Alam ko may alam sila tungkol kay Anika. Kaya nga, huwag mong hayaang lumabas ang asawa mo. Bantayan mo si Anika. Nasa tabi-tabi lamang ang kalaban. Baka umatake, wala kang alam. Thanks, Dad. Hindi ko hahayaan na may gawin sila kay Anika. Tapos sa kayo mag-usap ang daddy mo? Natigilan naman ako sa kanilungan si Anika na may dalang pagkain. Baka gutom ka, nagluto ako. Pagpasensyahan mo na ang niluto ko. I try my best para maging presentable at mukhang okay naman siya. Hindi ko maiwasang hindi matawa dahil sa niluto nitong pancake na sunog ang gilid. Di mo ba nagustuhan? Hayaan mo, mag-aaral ako magluto. Sabi nito. Nakatingin lamang ako dito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tinaasan ako ng kilay. Nothing. So let's eat this. Tumango naman ito.
Kahit mapait ang gilid ng pancake, kinain ko pa rin. Baka malungkot siya kapag hindi ko kinain. She's improving. She's loving. She's caring. Pero bakit nagagawa ko pa rin siyang saktan? Bakit hindi ko siya matanggap? Bakit di mo subukang buksan ang puso mo? Para sa kanya, Adam. Tanong ng isipan ko. Let's go to the flow. Hahayaan ko na lamang ang sarili ko na kusang mahalin siya. Nakalapag ng private plane kung saan andun ang tito ko. Ma'am Miranda, this way po. Sumunod naman ako dito. Masyadong malaki ang bahay na to. Sa bagay, mayaman naman si tito. Boss, andito na si Ma'am Miranda. Iniwan muna ako nito. Saka humarap sa akin si tito. Alam mo na siguro kung bakit kita pinapunta dito. For another mission. Exactly. Ikaw nang bahala. Ito ang kanilang address kung nasaan sila. Sumali ka sa eksena. Naintindihan mo? Masusunod dito. Good. Umalis ka na. Tumango ako. Saka kinuha ang address. Saka ako lumabas ng office. Natigilan naman ako na tumunog ang cellphone ko. Si Ashton. Love. Bungad ko. Love. Kumusta ka na? Miss na kita. Malapit na akong umuwi. I miss you too. Totoo iyon. Namimiss ko na siya. I love you, Miranda. Pag-uwi ko, may sasabihin ako sa'yo. Sabi nito. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi nito. Mahal din kita. Sabi ko. Kasi ang ikinatahimik ng kabilang linya. What did you say? Wala, ang sabi ko. Mag-iingat ka dyan. Sige, may gagawin pa ako. Hey, love, what did you say? You said you love me. Narinig naman pala nito. Ma'am Miranda, eto na po ang sasakyan ninyo. My love, sabi ko, saka pinatay ang cellphone. Sumakay na ako sa kotse. I'm sorry, love. Walang ibang magagawa dito sa bahay, kundi ang manood at kumain. Minsan, nasa garden ako, at tinidiligan ang mga halaman doon. Minsan naman, lumalabas kami ni Adam. Kapag gusto namin kumain sa labas, limitado lamang ang oras kapag nasa labas kami, para bang may hinahabol na ewan. Han, look at this. Napalingon naman ako kay Adam, at sanay na ako na tinatawag ako nitong Han, kaya hinahayaan ko na lang. Kanino yan? Nakakong tanong na may pakita itong dress. I bought this for you. Did you like it? Sabi nito. Saka lumapit sa akin. Do you like it? Nakangiting sabi. Nakakapanibago ang mga ngiting iyon. At ngayon ko lamang nakita iyon. Mukhang makikita ko pa. Dahil may ilang araw pa kami dito sa New York. Yeah, I like it. Pagsang-ayon ko. Good. Wear this now. Aalis tayo. Takang tumingin ako dito. Saan tayo pupunta? Let's date. Niyayaya niya ako mag-date? Seriously? Date? As in, for real? Yeah. Bakit di ka makapaniwala? Kasi, ngayon mo lamang ako niyaya makipag-date. If you don't want, then don't. Napataas naman ang kilay ko na magalit ito. Saka ba naman ako tunalikuran? Sisigawan ko sana ito na may nag-doorbell. Sino naman kaya iyon? Ma'am Anika, napalingon naman ako dito. May naghahanap po kay Sir Adam. Sino daw? Miranda daw po. Napakunot ang aking noo. Bakit andito ang bruhang iyan? Naglakad ako papunta sa gate. At kitang-kita ko nga si Miranda. Oh, the wife. Where's Adam? I need to talk to him. I really missed him. Malandi nitong sabi. What are you doing here? Talagang sinundan mo pa kami, ha? Sinabihan na kita sa tawag. Di na kita hahayaang gawin ang gusto mo sa asawa ko. Sapat na siguro na natikman mo ang asawa ko. Pero ang posisyon ko bilang kanyang asawa ay aagawin mo. Pwes, nagkakamali ka. Akin lang ang asawa ko. Naintindihan mo ba? Chill, Anika. Hindi ko ang gusto kumakausap, kundi si Adam. Kaya please, huwag kang imik ng imik dyan. Nakataas ang kilay nitong sabi. Huwag ninyong papasukin ang babaeng iyan. Hindi namin siya kilala dito.
Sabi ko sa gwardiya, "Hey, where's Adam? I need to talk to him." Sabi nito. Nagsasalita sana ako nang sumulpot si Adam. "Babe, papasukin mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Ayaw akong papasukin nitong babaeng ito eh. Pagmamakaawa nito sa asawa niya." Kaya nilungon ko si Adam na nakatingin kay Miranda. Papasukin niyo siya. Mas lalo ako nasaktan sa isipin. Pinapasok nito ang babae. "Babe, I missed you." Kagad itong lumapit kay Adam. Nilingon naman ako ni Miranda. Saka ngumisi sa akin. Iniwan naman nila ako nung pumasok sila sa loob. Bigla na lang, naglandas ang luha ko. Akala ko ba okay na kami? Akala ko magiging masaya kami. Bakit kasi may asungot? Lumabas ako ng bahay. Dahil ayoko sila makita magkasama sa loob ng bahay. Hindi ko alam ang pasikot-sikot dito sa New York. Kung saan ako dalhin ng paa ko. Napunta ako sa isang park na medyo may kalayuan sa bahay. Malapit na matapos ang araw namin. Pero mukhang hindi na magiging masaya. Nandiyan na ang bida at mukha naman ako ang extra. Why a beautiful girl crying? Natigilan naman ako na bigla may magsalita sa aking tabi. Natigilan naman ako na makilala iyon. "Jax?" Sabi ko. "Bakit andito ito?" "Yes, it's me." Saka ito tumabi sa akin. "Bakit andito ka? Asan ang asawa mo?" Tanong pa nito sa akin. "Nasa bahay. Lumabas lang talaga ako para magpahangin." Sabi ko na lang dito. "Ikaw, anong ginagawa mo dito?" "Oh, me. I have a meeting here. Actually, papunta ako sa bahay ni Adam kaso nakita kita. Kaya nilapitan na muna kita." Tumango naman ako. "So, bakit ka umiiyak?" Tanong nito sa akin. "Hindi naman ako umiiyak eh. Napuming lang." "Liar. It's about Adam, your husband." Wala naman siyang kinalaman sa pag-iyak ko. Di ko lang alam kung bakit masakit ng mahal. It's part of love, Anika. Masasaktan ka kapag nagmahal ka. Walang love na hindi ka masasaktan. "I don't know, Jax. Nag-away ba kayo?" Umiling ako. Dahil alam ko sa aking sarili na insecure ako. Nagsiselos ako. "Then what? What happened?" "Wala iyon. Uuwi na ako. Baka hinahanap daw ako ni Adam." "Nahanap nga ba kaya niya ako? Eh busy nga sa kanyang babae." "Hatid na kita." "Wag na. Baka magalitan naman si Adam sa'yo." "He's not. Masaya lang talaga siyang asarin. But honestly, I like you." Nalaki naman ang aking mga mata sa kanyang sinabi. "What?" "I like you to my brother because you're kind and beautiful. That's all."